Hello po mga katongs, good morning po. Ayan, January 4. So sa gabi nakabalik tayo. Ginabi na tayo dito. So ginabi tayo nung balik. Lang nga doon sa Arayat. Isang truck lang nasira sa isang side eh. Nakadamay lahat, traffic magkabilang side. Paano sumalubong yung nasa kabila? Eh tulay po yun. Siyempre mahaharangan na yun hanggang sa magbuhol-buhol na. Pagka talaga yung ibang driver singit lang na singit, ayaw magbigayan, ayan nangyari. Muntik na kayong abutan ng trekings sa tulay. Sa tulay pa naman ang Arayat mga katongs. So ayan, nagkaka-harvest nga po tayo ng sili. Nabutan na rin tayo ng kamurahan ng sili. Ay, pero naka-harvest naman tayo. Inabutan natin yung dito 1,000 mahigit. Kaya lang ilang bundle. So ngayon nagbunga ng marami. Eh bumaba. Kahapon ang bigayan daw sa itan 60, 50, 60. Depende sa klase. So maganda pa naman yun. Wag lang bababa ng 50. Okay naman. So may time na makasingit, maganda. Eh wala, tag-araw na talaga. Asahan natin yung mga gulay. Madalang na lang ang maging mahal ang presyo niyan dahil halos lahat ng karamihan ng farmers nakakapagtanim na sa mga, kahit sa mga binabahang lugar pwede na nilang taniman kasi tag-araw na. Kaya oversupply na naman ang mga gulay. Diyan lang naman tayo bumabawi pagpasok ng tagulan. Doon lang tayo maasang makatsyempo ulit. Pero ngayon tag-araw ay hirap makatsyempo ng presyo. So harvest natin ngayon nito, tapos mamaya sitaw uli. At least yung sitaw man naman mga katong, maganda naman ang presyo pa. Kahit na mababa itong sili, pang sabay lang. Tulad nun, yung sili natin dun, nagbubunga na rin yung sa may sitaw. So pwede nating anuhan, magsasabay sila. Tapos sa ngayon yun lang muna yung tanim natin. Medyo nagkukan tayo ngayon papatag-araw lahilo sa halaman. Bawi na lang tayo sa tag-ulan tayo, tatanim ulit ng marami. Pero ang plano ko mga katong, magtanim na ng okra dito. Kahit okra, at least low maintenance naman yun.
Okay, tapos tayong pumitas ng sili. Ay lang to, lahat. Meron 8 sako. Kain muna. Adobo mo ba? Kasi ang pala yun. Ah, yan pala yan. Kain na. Okay, ayan po kahapon yung ginawa nila. Bali, nung isang araw lang po sila nagpunta, nag-harvest nung ados, nag-harvest ng upo, nag-harvest ng sitaw. Then kahapon, after magtinor, makagbiyahe, ito ginawa nila. So si Batot, si Uto lang naiwan dito kasi kami ni Greg bumiyahe. Kaya ito lang po ang nagawa nila. So ngayon nag-harvest na naman kami ng sili at saka ng harvest ng sitaw. So hindi na naman mahaharap to. Kaya bukas na naman nila maharap to pagkayari magbiyahe. So pagka nakabiyahe na, pagka total ako na lang naman pong bibiyahe, 3 na sila may iwan, baka mayari na nila to bukas. Tapos after nun maitatanim na natin yung upo. So titingnan natin kung pwede natin tundusan ng ano to, ng pipino or sitaw, yung pagitan uli. Pero binunot na ni Bato yung mga puno, yung mga sa puno para malanda na yan. So wala na rin naman pong bunga yan. Mayroon pa ilan aso, pinulot daw ni Apong Boy kahapon. So nagchat si Ma'am Helen, ayan, shoutout po kay Ma'am Helen. Mahal ang papaya daw ngayon, so ikutin ko yung papaya natin. Kung plano ko nga talaga na itong mga katong kasi bukas ang dala ko, kolong-kolong lang. Alam niyo kaya nagko-kolong-kolong lang ang mga katongs para makamenos tayo ng at least yung nagagastos natin sa expenses sa truck na yung iba iba, yun na yung magiging bayad natin sa labor kila Utol at kay Craig, kasi yan po binabayaran namin araw-araw yan. Kaya ako total nandyan sila, kahit na umalis ako may gagawa. Kaya ang ginagawa ko, nagkukuhan tayo sa kolong-kolong, nagtsatsaga muna. Unang-una, konti lang naman yung gulay. Tapos pangalawa, medyo mababa na. Kaya kung yung truck lang kung truck ka pa magbibiyahe, nauwi lang tayo sa gastos. So yun po yung para konting diskarte muna. Yung mga ganong kalaki siguro, harvestin na natin. Eto, kunin na rin natin to. Ayan. So dito lang mayroon na 10 kilo to or 15 kilos isang puno. Yan, isang puno po yan. Ikukuha natin, check natin, igutin natin dito tayo dumaan. So nakayari na po mag-harvest ng sili. Ang ginagawa na po nila, mag-harvest na sila ng sitaw. Hapon na nga po, malamig na. Total malamig naman, harvest po sila ng sitaw. Igutin ko rin tuloy yung mga natin. Yung andito wala konti. So pwede na ito siguro, kunin na natin. Dati dito maraming bunga to. So yung pinagtaniman natin ng kalabasa yan, in-spray nga po ni Utol to ng pandamo.
mais ni Carbonize. Mais na patuka. Ay, may hinog. May hinog. Madalang yung upo yung sitaw. Nalagas kasi bulaklak eh. May palanag ko ng bulaklak oh. Ito, pwede na yan. Dito meron 10 kilo. Pwede na. Pwede na. Taiwan natin, ang tagal mahinog. Dito wala kang ganong bunga, pero yung nasa gitna meron na yun. Hindi na wala yung ano, talagang ayaw makontrol yung leaf miner oh. Konti lang ngayon ano. Nakuha kasi yung bulaklak eh. Kung ano anong gamot na yung ginagamit natin. Pwede na. Pero dito yan, nakontrol na yung uod. Wala nang uod yung bunga. Kasi yung bulaklak. Nalagas kasi yung bulaklak nung isang araw. Madami-dami rin bunga ang papaya. Biyahe natin na isang biyahe to. Kita 5 yung sili ngayon. So tinignan lang natin yung papaya. Ito, para ito 20 kilos, meron to. Dito sa dulo wala pa. Meron na rin. Maliliit. Maliliit pa. Saging oh. Taba ng saging. Lakas ng lupa rito. Tingnan nyo, ganda ng saging. Tingnan nyo yung papaya oh. Lalaki ng puno. Hindi ko po pinapatabaan yan ah. Iwan na iwan yun nando sa gilid oh. Kahit pala nagkuhan pa tayo ng isang hanay dito. Ayan yung sili dito. Yung mga nabuhay dahil bunga. Dalang sitaw ngayon. Bulaklak kaya marami ng bulaklak. Pinaglaruan nila Greg, nagtanim pala ng sitaw dito. Ay, sili. Kaya pala ka may sili dito. Ayan o.
nakahinog pa. Mga 20 bundle naman siguro yung papaya meron, kasi yung papaya mga katongs per kilo po yan, per kilo bentahan. Yan yung lagas, oh. Parang hindi maganda yung binhi ng Taiwan nito. Hindi nga mukha nung tinatanim namin nila kuya doon. Pagka nasimulan pitasan eh, talagang maraming bunga. Ito nahinog pa unti-unti. Maraming bunga, kaya lang dalang ba nahihinog? Ang Taiwan. Ang tipid naman maghinog ng silin nito. Pa isa-isa. Ang tagal pa. Tagal natin hindi pinitisan eh. Dapat to marami ng hinog. May hinog ata to pagka mura na eh. Dahil na nang binaba ng Taiwan. Maraming bunga yung sito, maliliit, tsaka yung ano, bulaklak. Napansin ko rin nung huling pitas nila eh. Mukha ka kung walang ganong mapipitas sa susunod. Nakakuha kasi ng uod. Na ano ng uod yung bulaklak. Ito lang yung nakuha natin. Konti. Konti. Kaunti, kaunti. Sayang yung papaya dito. Naninilaw. Mahina talaga yung lupa. Pero yun doon sa dulo, ganda. Lalaki.
Tumumba. Ah. Panigang natin dito. Lalaki. Kaso mga nagsitumba. Kapal ng bunga. Kapal ng bunga. Bakit ayaw mahinog? Kakatusok. Kakatusok. Dapat to, marami na tayo napipitas. Mga natumba na. Tumba. Tumba. Ay, madalang pa rin talaga. Ayun naman siguro 1 kilo to. Wala na. Ay, tas na lang tayo ng sigarilyas. Pitas na lang tayo ng sigarilyas. Naka 1 kilo lang tayo sa Taiwan. Ay po nangyari sa upo natin, oh. Ito yung patolap, ay yung pipino pala, ayan, oh. So hindi na kayang makarecover to mga katungs. Nasilong ala buwan ng December habang nagpapalaki ng pipino, doon pumalo yung presyo ng upo, tapos ang dami pang bunga, kaya hindi natin ginibap yung upo. So bahala na yung yung pipino kung mabuhay. Sabi ko magkano lang naman ako yung buto niyan, kaya total dito naman tayo pumaldo sa upo. So after Christmas dun lang bumaba ang presyo, kaya lang yung pipino nga natin hindi siya naarawan, kaya yan lang po ang nangyari. So nung tinanim ko kasi yung pipino, hindi masyadong maganda yung upo rito, tapos
Sabi ko baka ako makuha yung upo rito, ano lang, sinundan na natin ng pipino. Yun nga lang, hindi natin ina-expect na lalago ng ganyan tapos magbubunga ng marami. Kaya ang nangyari, ma-harvest tayo ng upo, continue harvest natin upo. Yung pipino hindi na natin na napaganda. Silong, so tulad yan, isang harvest pa yung upo na ito, tas okay na, patatanggal na natin yung bagging. Tingnan natin kung makasurvive pa yung upo, ay yung pipino. Daming gumulang na sigarilyas. Tingnan natin kung ma-harvest tayong matino. Buhat din nung Christmas, hindi na tayo nag-harvest dito kasi yung huling harvest natin bago mag-Christmas parang ano na lang, laging naiiwanan dun, hindi nabibili sa sangtan, kaya iniwanan na lang namin parang dun. So kaya mula nun hindi na rin namin hinarvest. So ngayon pa lang ulit tayo mag-harvest dito. Pero madami pa naman din bunga, yun nga lang maraming gumulang. Ayun, no? Pero mura pa, hindi naman magulang na magulang. 50 pa naman ata yung presyo nito hindi naman bumaba. May 80 pa nga. Ayaw ma-harvest ng kapatid ko rito, nakakita daw ng ahas sa ibabaw. Nung nag-harvest sila, nakakita daw ng ahas. Hindi daw niya anong yung cobra. Okay, isang sako naman tayo. Isang sako 10 kilo. What happened, pipino? Laki na naging baging ng upo, kaya maraming binunga. Yun, napakalayo ng pagitan yan, napakadalang yan, nag-aabot sa taas. Tayong pipino, pangkain, fresh na pipino. Ay, kakaunti. Ha?
Wala pa atong 3,000. Nasira kasi mga katongs nung pumitas kami. Daing uod.